Good morning, good afternoon, good evening po. Lalo na ngayon, magandang araw ng Sunday. Kahit po Sunday, napilitan tayo. Hindi naman napilitan, pero kailangan kong gawin talaga ito. Tayo, nasa simpleng lugar lang tayo. Ano po? Ang pag-usapan po natin itong napapansin ko po, observation ng inyong lingkod dito po sa aking channel na gamit na gamit at patuloy pong ginagamit ang nangyari kay dating Pangulong Duterte. Okay, na ngayon ay nandyan po sa ICC. Alam naman natin matapos siyang hulihin ng Interpol at ng PNP noong last week. Nung araw na yan ay nagsimula pa at lalong tumitindi. Okay? Kaya ko sinasabing gamit na gamit, ginagamit kasi po panahon ng eleksyon. Okay? Ngayong dito sa ating bayan. Ginagamit nila ito propaganda para sa tingin nila makakuha sila ng suporta sa mamamayan Pilipino this coming election sa Mayo. Sinisira nila, binabanata nila si Pangulong Marcos, kapulisan at ang buong gobyerno tungkol sa pagkakahuli at problema ngayon sa kasalukuyan o kalagayan ni Mr. Duterte, dating Pangulo. Okay? At napansin ko po, mula nang hulihin si Duterte at ngayon at maaaring sa susunod na araw, wala na pong tinatalakay ang mga kandidato na lalo na yung identify sa mga Duterte na plataforma di gobyerno o plano nila para tugunan ang maraming problema ng ating bansa. Okay? Yan ang isang nakikita ko. Ayaw ko nang ipakita sa inyo dahil ayaw ko rin naman maka-copyright pa tayo kasi exclusive sa kanilang coverage yan. Yun ang napansin ko. Paulit-ulit sa mga rally, political campaign nila, ang batikos sa gobyerno at lahat ay paghahayag ng naaawa. Mahal nila ang dating Pangulong Duterte. Pero sila'y kandidato. So tayong mga botante, ibuboto ba natin sila dahil naaawa sila kay Duterte? Ibuboto ba natin sila dahil binabanata nila ang gobyerno doon sa pagpapatupad ng rule of law? Batas? Di ba? Warrant of arrest? Bakit nagkaroon ng warrant of arrest? Meron pong kaso na ipinail ang mga Pilipino na biktima umano ng human rights violation mula nung mayor at naging Pangulo ang dating Pangulong Duterte. Yan po yung issue eh. Hindi po Philippine government, hindi si Pangulong Marcos, hindi si General Torre at ang ating pamahalaan ang complainant o nagreklamo before ICC. Ang nagreklamo mga kaibigan at nagfile ng mga kaso against Duterte at iba pa, mamamayang Pilipino na mga kamag-anak ng Operation Tokhang na pinaniniwala ang human rights violation dahil walang kalaban-laban. Ang sinasabi nilang 20 hanggang 30,000 mga kaibigan na buhay na nawala sa kampanya. Maganda ang layunin ng kampanya ni Duterte against war against drug dahil talaga namang salot ang illegal drugs. Pero ang pamamaraan ang siyang mali dahil naging biktima ang sibilyan, nakapagkamalan yung iba at totally hindi pinatupad ang batas. Kasi ang isang tao kapag suspect sa anumang bagay, hindi lang sa drugs, dapat mong hulihin, dapat mong imbestigahan, dapat mong kasuhan. Wala pong nangyaring ganon. Pag suspect ka na ikaw may kinalaman, may Operation Tokhang, mawawala na, nagkakaputo ka na, wala nang investigasyon, namamatay na po yung sibilyan na target ng Tokhang. Yun po yung nangyari, huwag natin kakalimutan. Inililihis po kasi ng mga politiko at sa tingin ko, akin pong sariling observation, huwag naman kayo magagalit ng mga Duterte supporters at kung sino man kayo sa buong mundo. Okay? Yung paawa, drama, nag-aalawan, yun ang ginagamit nila para magalit at maawa ang taong bayan para sila ay ubuto. Ito ang tanong ko sa mga politiko.
na gumagamit ng isyong yan. Sa palagay nyo, pag naawa ang botante, pag nakuha sa drama ang botante, iboboto na kayo? At kakalimutan nila ang ibang kandidato dahil sila'y naniniwalang nakakaawa at yung mga dramang yan, kahit na drama lang, ay para suportahan. Again, tatanungin ko kayo mga politiko, sa palagay nyo, isasakripisyo ng mga botante sa buong mundo na Pilipino na iboboto kayo dahil naaawa sa inyo, dahil nadala kayo sa drama? Hindi ba dapat ang idinidiin ng mga kandidato sa kahit saan mang political party kayo nanggagaling ay yung agenda kung paano kayo makatulong sa bansa, paano makatulong sa bayan, paano matulungan ang mga mamamayang nangangailangan sa isyong pang-ekonomiya, seguridad, buhay manggagawa, buhay farmers, lahat ng sektor, kabataang nag-aaral, national at internal security, foreign policy. Okay? Ang mga senador po ito mga takbong for national, kayo yung mga mag-a-approve ng mga international treaty. Pag pinapasok ng gobyerno, subject for approval ng Senado. Di ba dapat tinatalakay niyo yan? Dapat may panukala kayo dyan? Di ba dapat malawak ang inyong kaalaman sa national at international law? Dahil kayo ay kumakandidato sa national position na napakataas na institusyon, ang Senado ng ating Republika ng Pilipinas. Hindi ho ba ganon? Huwag natin at huwag po ninyong kuhanin ang simpati o pagsuporta sa inyo ng taong bayan dahil naaawa sa inyo. Dahil ginagamit nyo ang pangalan ng mga Duterte. Ang kawawa si Duterte. Nakakulong na siya sa napakalayong lugar, ginagamit pa nyo. Yun ang aking sariling opinion at observation. Ginagamit ng mga politiko sa kanilang pagsasalita, sa kanilang mga kampanya, sa mga stage kung saan may mga rally, sa mga press conference, sa mga interview. Ginagamit nyo si Duterte. Gusto nyo maging senador kayo dahil ginamit nyo si Duterte? Hindi ba mga kaibigan, mas magandang maging senador ka dahil ikaw ay may alam, dahil ikaw ay may magandang plataforma, dahil ikaw ay maraming gustong gawin para sa bayan? Pero pag ang galawan mga kaibigan ay gusto mo lang maging senador para ipagtanggol ang mga Duterte or sirain ang ating gobyerno under President Marcos, anong klaseng public service yan? Anong klaseng public servant yan? Anong klase namang opisyal? Ang mahalaga quality, nakapaloob ang kaalaman, sakripisyo, okay? At pagiging national official. Hindi pwedeng senador ka ng Republika, pero ang dating mo, senador ka lang ng isang pamilya. Senador ka lang ng iyong kaibigan dahil utang na loob at kung ano man ang mga dahilan. Hindi po maganda, hindi ba? Well, ito pong isyong ito, trabaho lang po, walang personalan sa aking puntingin. Maging marunong tayong lahat ng mga Pilipino. Ang init ng issue at panahon ngayon, because si Duterte ay nakulong, hindi ho yan dapat ginagamit. Dahil yan naman ipinakulong, hindi ho ibig sabihin yan, guilty na eh. Siya ipinakulong dahil bahagi ng proseso ang warrant of arrest para magkaroon ng trial, para bigyan siya ng pagkakataon maipagtanggol ang kanyang sarili sa international court. Trabaho na yan ng kanyang mga abogado kung paano siya idepensa, pero hindi trabaho ng mga politikong gamitin siya para sa interest ng mga politikong makakuha ng boto ngayong papalapit ng eleksyon. Nakakulong na yung tao, ginagamit pa ninyo. Di ba ang kailangan ng dapat ibigay kay Duterte kung talagang kayo ay maka-Duterte o mahal nyo ang dating Pangulo, suportahan siya sa maraming bagay. Financial support, pambayad sa abogado, moral support. Pero ang nakikita ko po sa kasalukuyan, ginagamit nyong propaganda, ginagamit nyong issue para magalit ang tao sa gobyerno at sa palagay niyo ay makukuha nyo sila para iboto kayo. Sandali. Hindi po maganda yan. Ano pong inyong masasabi? Please like, share ang video ito para po makarating sa iba. Nag-o-observe lang po ako. Walang personalan. Issue lang. Okay?
at entitled ang lahat ng Pilipino dito at sa abroad mag-obserba ng kasalukuyang political exercise at estado ng ating bansa under President Marcos.